Kumusta? Naisip mo na ba kung gaano ba talaga kalakas dapat ang gobyerno para protektahan tayo? Lalo na sa mga produkto, 'di ba? Yung mga pwedeng mapanganib. Kahit pa, alam mo yun, kahit pa maapektuhan yung karapatan ng isang negosyo, saan nga ba yung linya? Oo nga eh. Yan mismo yung sentro ng pag-uusapan natin ngayon. Galing ito sa isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ng Venus Commercial Co. Inc. versus the Department of Health and the Food and Drug Administration. GR number 240764. Tama. November 18, 2021. Tama, yun nga. At ang gusto nating himayin dito, ano ba talaga yung kapangyarihan ng Food and Drug Administration, yung FDA? Oo, yung kapangyarihan nilang mag-inspection, kumpiska, pati na yung magpasara ng negosyo. Eksakto. Minsan kasi, ginagawa nila to kahit walang utos galing sa korte. Para daw sa kaligtasan natin, so titingnan natin yung mga argumento, yung naging hatol mismo ng Supreme Court based sa hawak nating papeles bale. Okay, sige. Paano ba nagsimula to? May nagreklamo, di ba? Oh, may reklamo galing sa Eco Waste Coalition. Natanggap ng FDA. Ang issue, yung Artex Fine Watercolors daw ng Venus Commercial, Ano meron doon? may mataas na lead content daw. So, pinatest ng FDA, At anong resulta? ayun, kinonfirm nga ng tests nila, positibo. Tapos, nalaman pa nila, walang license to operate pala itong Venus. Ha? Wala? Oo. At yung produkto mismo, yung watercolor, hindi rin rehistrado sa FDA. Okay. So double whammy pala. Ano nangyari? Anong ginawa ng FDA? Dahil nga dyan, nag-issue sila ng personal order, number 2014-220. Ang utos, inspeksyonin yung bodega ng Venus. Kumpiskahin yung mga Artex watercolors. Tapos, may sinabi pa. At kung kailangan daw, ipapadlock yung lugar. Pero Pero ano? Ayaw ng Venus. ayun mga, hinarang ng Venus yung mga taga-FDA. Tapos, dumiretso sila agad sa korte, sa RTC. Agad-agad? Anong ginawa nila sa RTC? Kinwestiyon nila yung mismong batas, yung RA 9711, yung FDA Act of 2009. Partikular yung Section 30, Paragraph 4. Yung nagbibigay kapangyarihan sa FDA na mag-seize at mag-hold ng produkto. Yung kahit walang hearing muna or utos ng korte. Oo, yun mismo. Labag daw sa Constitution yun, sabi nila. Tapos, inalmahan din nila yung definition ng health products sa Section 10 FF, pati yung mismong order ng FDA. So, anong sabi ng RTC? Nanalo ba Venus? Sa RTC, oo, nanalo sila. Sabi ng korte, parang may violation daw ng due process. Bakit daw? Kasi hindi raw sigurado kung yung produkto bang nasuri ng FDA, galing nga talaga sa Venus. Medyo alanganin daw. Okay. So, pinigilan ng RTC yung FDA. Nag-issue na injunction. Tama. Permanent injunction. Pero ito umiwas yung RTC dun sa issue ng constitutionality. Hindi nila direktang sinagot yon. Ganon. Pero, syempre, hindi dyan natapos, di ba? Umakyat pa yan? Oo naman. Umakyat sa Court of Appeals, sa CA. At doon, kabaliktaran ang nangyari. Binaliktad ng CA yung desisyon ng RTC. Sabi ng CA, valid yung FDA order. At constitutional yung mga probisyon ng batas. Talaga? Anong pasihan nila? Police power daw ng Estado. Lehitimong exercise yun. Yung kapangyarihan ng gobyerno na gumawa ng rules para sa kapakinan ng publiko. At dinagdag pa nila, yung administrative search daw ng FDA, exception yun sa warrant requirement. Pwede raw yun for regulatory purposes. Okay. So, magkaiba talaga yung hatol ng RTC at CA. Kaya napunta sa Supreme Court? Exactly. Kaya sa SC nagkaalaman. Balit, tatlong malalaking tanong yung kailangan nilang sagutin. Una, labag ba sa konstitusyon yung Sections 12A at 34, yung sa inspection at seizure? Violation ba ng unreasonable search and seizure? Pangalawa, Yung Section 10 FF, yung definition ng health products. Invalid delegation ba to ng legislative power? Sobrang lawak ba? at yung pangatlo? Pangatlo, yung mismong FDA order. Nilabag ba nito yung due process at yung karapatan laban sa self-incrimination? Okay, crucial lahat yan.
Ano na ang final verdict ng Supreme Court? Ang desisyon, hindi unconstitutional. Kinatigan ng SC ang FDA. Lahat ng kinwestiyon, valid daw. Pati yung seizure kahit walang court order pending hearing? Oo, valid police power measure daw yon para sa public health. Importante daw yon. At yung administrative search, katanggap-tanggap para sa regulatory inspection. Okay, paano yung delegation of power issue? Yung definition ng health products. Sabi ng korte, malinaw naman daw. Saklaw ng definition ng household urban hazardous substances, yung watercolors. So walang problema dun. Yung due process. Kasi parang kinuha agad, di ba? Dito pumasok yung tinatawag na close now, hear later doctrine. Ano yon? Pwede raw ipatipad muna yung pag-seize o pagpapasara para mapigilan agad yung panganib sa publiko. Tapos, saka na yung hearing kung saan makakapagpaliwanag yung kumpanya. At binigyan naman daw ng notice of violation ang Venus. So, may notice pa rin. Gets. Yung self-incrimination naman. Premature pa raw yung issue na yon. Hindi pa na panahon para pag-usapan. Teka, may isa pa. Yung pagpapadlock. Kasama ba talaga yon sa powers nila? Kasi parang hindi eksaktong nakasulat yon, di ba? Magandang tanong yan. Oo, sinabi ng korte na kasama yun under ng Doctrine of Necessary Implication. Necessary implication, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kahit hindi letra por letra na nakasulat yung padlock para sa ganung sitwasyon, kasama yon sa kapangyarihang kailangan nila para magawa nila ng maayos yung trabaho nila na protektahan tayo. Kung pwede silang mag-seize, natural lang daw na may kapangyarihan din silang siguruhing hindi na mailalabas pa yung mga yun. Kailangan para maging epektibo yung seizure. Wow! So, ang linaw na mensahe, ang lakas pala talaga ng kapangyarihan ng FDA pagdating sa public safety. Nangingibabaw talaga ang police power. Oo, pero tandaan natin may proseso pa rin. Hindi ito basta-basta lang. May notice, may chance for a hearing, afterwards. Pinapakita lang dito yung pagbalanse ng korte. Oo, priority ang kalusugan at kaligtasan ng publiko, pero may safeguards pa rin para sa mga negosyo. Okay. So, matapos nating mahimay lahat to, ano kaya ang pumapasok sa isip mo? Para sa'yo, sapat na ba yung balanse ngayon? Yung proteksyon sa publiko versus yung karapatan ng negosyo? Mahirap na tanong yan, ano? Oo nga eh. Ano siya tingin ninyo, mga ka-deep dive? Sapat ba ang balanse? Mag-iwan kayo ng komento sa baba. Gusto naming marinig ang saloobin ninyo. At kung nakatulong sa inyo tong talakayan natin, pindutin nyo naman yung favorite button dyan. At syempre, para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating paghimayan ng iba't ibang mahalagang usapin, mag-subscribe na kayo hanggang sa muli nating pagsisid.